Okay, magre-react tayo dito patungkol kay Zaldico at itong si Martin Romualdez ay invited na dito sa Blue Ribbon Committee. Okay? Ang tanong po dito, kaya ba ng Senado na mapapunta nila itong si Congressman Zaldico, dating congressman kasi tinanggal na siya eh. Nag-resign na pala siya eh. Zaldico at itong si Martin Romualdez sa Blue Ribbon Committee. Actually, maganda ito eh kasi nakikita ng taong bayan kung paano sila sumagot sa mga akusasyon laban sa kanila. So, dito natin yan malalaman kung ano ang body language ni Zaldico at ni Martin Romualdez, kung paano sila sumagot. Consistent ba sila sa kanilang mga sagot? 'Di ba? Saan totoo ba itong sinabi ni Diskaya na tumatanggap sila ng tag 20 to 30% na pera sa mga proyekto, 'di ba? So excited ang taong bayan diyan kapag si Zaldico at itong si Martin Romualdez ay mismo live nakapunta diyan sa Senado. Ito po yung balita, panoorin natin. Iimbitahan sa susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sina dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico at dating House Speaker Martin Romualdez. Ay kay Senate Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson, kung hindi sisipot-siko sa mga pagdinig, posibleng humantong ito sa paghahain ng arrest order laban sa kanya. Saksi, si Tina Pangiliban Perez. Nakikipag-ugnayan na si House Speaker Faustino Bojidy III sa Department of Justice para sa agarang pagpapabalik sa bansa kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Kung hindi niya po ito masasagot at iiwasan niya, lalabas lamang po siyang guilty. So, mas mainam po na maipaliwanag niya ang kanyang side. Hindi pa malinaw kung nasaan ngayon si Ko, pero nauna nang lumabas sa mga ulat na wala na siya sa Amerika at umano'y nasa bansang Spain. Sinisimula na rin ng Ako Bicol Party List ang proseso sa pagpapalit kay Ko. Ang kanilang third nominee na si Attorney John Almario Chan ang hahalili raw sa kanya. Tinanggap na kahapon ni Speaker D ang resignation ni Ko, kaya nawala na rin daw ng jurisdiction sa kanya ang House Ethics Committee, kung saan naghain si Congressman Toby Tiangco ng ethics complaint laban sa kanya. Pero sa ilalim ng RA 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act, nakasaad na hindi pwedeng payagan ang sinumang opisyal ng gobyerno na magbitiw o magretiro sa gitna ng isang investigasyon o nakaambang kaso laban sa kanya para sa alinmang paglabag sa probisyon ng batas. Hinihingi namin ang tugon ng liderato ng Kamara ukol dito. Kung si Cebu 5th District Representative Duke Frasco ang tatanungin, hindi lang dapat si Ko ang panagutin, kundi maging ang Ako Bicol Party List na anya'y naging kasangkapan para maisakatuparan ang pag-aabuso. Dapat daw humarap din ang Ako Bicol Party List sa investigasyon, parusa at kung kinakailangan, diskwalifikasyon. Sabi naman ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr., bagamat hindi nagiging panangga ang resignation, nananatilian niyang walang bahid ang Ako Bicol Party List. Malinaw rin daw sa Party List System Act na hiwalay ang partido sa nominee at ang pagpaparusa sa party list dahil sa kasalanan ng isang nominee ay hindi lang paglabag sa batas, kundi pagbalewala sa mga bumoto rito. Sabi niya in due time, he will return and answer all the allegations. Remember, there are no pending cases yet. He's entitled to this presumption of innocence. Ayon naman kay DPWH Secretary Vince Dizon, 3 helicopter na mga kumpanyang konektado kay Ko ang tinangkang ipa-deregister. Ibig sabihin, pinatatanggal ang 3 chopper sa National Register o tala ng mga aircraft sa bansa ng Civil Aviation Authority of the Philippines. Ginagawa ito kung nawala, nasira o kung ibebenta at ililipat sa ibang may-ari o ibang bansa ang isang aircraft. Hindi mo maibebenta at hindi maibibigay, mabibigay ng gustong bumili nun kung hindi i-deregister sa Pilipinas. Ang maganda, napigilan natin yung pag-deregister. At may standing order na ang CAAP na lahat ng air assets na in-identify natin, hindi pwedeng i-deregister.
Ayon naman kay Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Panfilo Lacson, kung masusundan pa ang kanilang pagdinig ukol sa maanomalya o manong flood control projects, padadala nila ng imbitasyon si Ko at si dating House Speaker Martin Romualdez. Kung hindi raw sisipot si Ko, ipasasampi na siya. At kung hindi pa rin siya darating sa pagdinig, i-issuehan na siya ng show cause order. Kung di magiging sapat ang kanyang dahilan, maaari raw i-cite in contempt si Ko at pa-issuehan ng arrest order. Ang imbitasyon naman kay Romualdez, idaraan kay Speaker D bilang paggalang sa interparliamentary courtesy sa pagitan ng Senado at Kamara. Hinihintay ng komite ang mga development sa kaso bago magtakda ng susunod na pagdinig. Sinisikap namin makuha ang panig ni Ko at Romualdez tungkol dito. Ayon kay Senator Bato de la Rosa, maging ang minorya sa Senado, sang-ayon na ipakontempt si Ko kung hindi siya sisipot sa pagdinig. Flight means guilt. Ganun ba yun? Oo, kasi kung innocent ka, you have to fight for your innocence before anybody, any particular investigating agency. Harapin mo, bakit ka umalis? Bakit ka lumayas? May kasalanan ka ba? Kung magpumilit daw si Ko na magtago sa ibang bansa, baka raw mag-aya siya kay dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na inaresto sa Indonesia noong September 2024. Ang basehan noon ng pag-aresto kay Guo, ang arrest order ng Senado dahil sa ilang beses na di pagdalo ni Guo sa mga pagdinig. Wala pang warrant noon para sa iba pang mga kasong kinakaharap ni Guo kaugnay sa mga pogo. Naalala ko ito nung sino yung sa DILJ noon na nagsabing ikaw talaga. Arrest order coming from the Senate, not from the court that compelled her to be delivered back to the Philippines. Para sa GMA Integrated News. So, ano ba ang ating reaksyon dito, no? Inviting Zaldico at Martin Romualdez sa Blue Ribbon Committee dyan sa Senado, okay yan. Sa totoo nga, ito yung last na answer ng taong bayan Kasi ito yung pagbabasihan rin ng korte, no, kung ano ang magiging resulta sa investigasyon, hearing sa Blue Ribbon Committee, no? At together with ito sina Diskaya, no, na makapagsabi sila na kung ano ang akusasyon ni Diskaya, ni Alcantara at dito ni Orly Guteza ay masasagot dito ni Zaldico at ni Martin Romualdez. So maganda po yan na iimbitahan. Pero duda pa rin ako dito kung kaya ba ito ng Senado. Kasi ika nga, sabi nila itong si Ping Lacson at itong si Tito Soto ay mga tuta raw ni Martin Romualdez. Di ba? Tuta raw sila. Bakit itong si Stella Kimbo hindi na sinama? Sinama na rin Stella Kimbo. Tapos heto pa. Ang ang House Speaker ngayon sa House of Representatives ay si Buji Ko. Buji D. Buji D. Ito yung pinalit ni Martin Romualdez, no? Siya po ay nakipag-ugnay sa Department of Justice, no, para sa agaran na pagbalik ni Zaldico. Sa totoo lang, na-appreciate ko ito kasi po parang ipinakita dito ni Boji D na si Zaldico talaga ay dapat managot, 'di ba? Kasi kung hindi po ito gagawin ni Boji D, magagalit na ang taong bayan sa House of Representatives. So ikaw, Zaldico, makipag-cooperate ka na lang dito sa House of Representatives kasi dating miyembro ka. 'Di ba? So ewan ko lang kung anong gagawin ni DOJ Rimulya dito sa agaran, meaning urgent ito, no, na pababalikin si Zaldico kasi hinahanap-hanap na siya ng taong bayan. Hinanap ka na ni Bongbong Marcos, Zaldico. Hinahanap-hanap kita. Yun ang bagay kanta nun Hinahanap-hanap kita. Nasaan na kaya si Zaldico?
So, itong si Jude Frasco, no, ito yung asawa ni Cristina Frasco, ay sabi niya, which is my point naman si Jude Frasco hindi lang si Zaldico ang pananagutin natin dito sa issue niya. Dapat kasama rin ang kanyang party list, itong Ako Bicol. Okay? Kasi ginawa niya itong mga akusasyon laban sa kanya, itong di umano, mga korupsyon na ginawa ni Zaldico, ginawa niya ito under the Ako Bicol party list. Kung sabi pa nga ni Jude Frasco, kung pwede, kung mapapatunayan na meron talagang ginawang masama, ay itong Ako Bicol party list ay talagang totally tanggalin at bigyan sila ng parusa at ano ito, no? Tanggalin na ito sa House of Representatives. Pwede 'yan, no? Kayo ngayong mga miyembro sa Ako Bicol, dito na kayo magagalit kay Zaldico. 'Di ba? Tama naman si Jude Frasco, dapat i-pressure natin itong Ako Bicol party list niya na pauwiin na itong si Zaldico. Papauwiin na kasi kung hindi siya uuwi si Zaldico, madadamay po ang kanyang partido, itong Ako Bicol, itong party list na ito. 'Di ba? So tama rin si Jude Frasco. Nice idea actually 'yan, no? Tapos eto namang kay Vince Dizon, itong sa DPWH secretary, itong mga jets at mga chopper nitong si Zaldico ay i-deregister dapat. Bakit kailangan pong i-deregister ang kanyang mga choppers, ang kanyang mga jets? Kasi po, eto na po yung kung ating pong laliman po ang investigasyon na ito, papunta po ito saan galing ang pera na binili nitong mga jets na ito, saan galing itong perang pambili ng mga chopper na ito. Talagang susuriin yan ng mabuti. Ang tanong dito, what if ibibenta ito ni Zaldico, itong mga chopper, itong mga jets niya, ibibenta? So, hindi na natin matrace kung sasabihin niya, hindi naman yan sa akin, di ba? So, walang lusot si Zaldico dito, i-deregister dapat ito. At yan po ay tinatrabaho na ngayon ng, sabi nga, ika nga ni Vince Dizon. Okay? Na ma-deregister para hindi po mabenta sa iba. Okay? So, maganda. So far, so good naman ang ginawa nila kay Zaldico. Na-appreciate natin. At least, sinimula na ang hustisya ng taong bayan. Okay? Kasi po, kung mapapatunayan po na itong mga choppers at itong mga jets na ito ay galing po ito sa nakaw ng kabanang bayan, babawiin ito ng gobyerno. Tapos, that will serve as property of the government already. Pwedeng ibenta yan ng mga taga-gobyerno or gagamitin na lang ito kung saan ito gagamitin ba sa disaster 'di ba? So depende na yan. So it's better na i-deregister para wala nang lusot dito si Zaldico. Ngayon, itong si Blue Ribbon Committee chair na si Ping Lacson, sabi niya kung hindi raw sisipot itong si Zaldico ay ipapasupina nila, which is correct naman, no? Ipapasupina siya. Ngayon, kung hindi pa rin sisipot na nagbigay na tayo ng supina, sabi nila, the second step is to bigyan siya ng show cause order. Okay? Show cause order. Ngayon, if hindi sapat ang reason niya, kasi magrarason yan si Zaldico rarason yan. Hindi ako makakasipot kasi masakit yung katawan ko, yung lieg ko, yung kung ano-ano mga masakit sa kanyang katawan. Kung hindi siya sisipot, no? At mag-reason siya, pwede na siyang ma-cite in contempt. At sana naman gawin ito
ng minority group at yung majority group sa Senado. Oh, 'di ba? At kung ma-cite in contempt na itong si Zaldico, ay pwede nang mag-issue. Ika nga, pwede na silang mag-issue ng arrest order. Pwede na mag-issue ng arrest order. Kaya siguro naman hindi nagkulang ang gobyerno na mag-inform sa iyo, Zaldico, na ito po ang posibleng mga mangyayari sa inyo kung hindi ka mag-cooperate dito sa gobyerno. Malaki kasi yung ano mo pananagutan mo sa mga akusasyon. Kaya nga, nagsasuggest ako dito kay Zaldico, sabi ko sa vlog natin, na sabihin mo na ang dapat sabihin. Huwag mong akuhin lahat ang mga akusasyon laban sa iyo. If you find or if you found something na hindi lang ikaw ang gumagawa niyan, example lang ito kung sangkot si Martin Romualdez, sabihin mo yung katotohanan. Kung sangkot itong si Bongbong Marcos, sabihin mo ang katotohanan. Kung sangkot si Liza Araneta Marcos, sabihin mo. Example lang ito hindi ko sa ibig sabihin na sila na yun. Example lang yun. At kung sino-sino pang gusto mong idamay, para naman hindi nasa iyo lahat nakatutok yung taong bayan at ikaw ang ituturo at lahat na nasa iyo na ang galit lahat. Nasa iyo na ang lahat. Diba? Ito namang si Martin Romualdez, imbitahan rin. Masaya yan dahil pagdating doon sa Senado, magkita na si Zaldico at si Martin Romualdez. Tapos sasabay silang kakanta. Long time no see. Di ba? Ang tagal-tagal na lang hindi nakita di ba? So, ang kay Martin Romualdez naman, imbitahan siya sa Senado. Pero, merong pero idadaan ito kay Bogie D, which is the House Speaker, yung pumalit kay Martin Romualdez. Ang rason po dito is for parliamentary courtesy. At ang tanong, pwede bang tumanggi itong si Martin Romualdez? Actually, kung idadaan yan ni Bogie D, yung House Speaker, tapos sasabihin yan, ni Bogie D, boss, mag-boss pa rin yan Ang hirap, Si Bogie D, yung House Speaker, si Martin Romualdez, ordinary congressman na lang. Tapos si Bogie D, sasabihin niya kay Martin Romualdez, boss. Kasi si Martin Romualdez ang nag-appoint siguro kay Bogie D, di ba? O boss pa rin niya. Boss, paano ito boss? Imbitahan ka? Pupunta ka ba? Sisipot ka ba? Actually, hindi ko alam ang dito ruling dito if Martin Romualdez has the option kung siya po ay pupunta o hindi siya pupunta, for parliamentary courtesy, siya still ay kongresista. Sa tingin ko, analysis ko, parang hindi sisipot si Martin Romualdez. Kasi sa tingin ko wala siyang bayag. Kasi if meron siyang option, hindi yan pupunta. Ayaw niyang mapahiya sa taong bayan. Okay? Duda ko dyan ayaw niyang mapahiya sa taong bayan na gigisahin siya doon sa Senado. If he has the option. Kasi sabi nga ng ni Marcoleta, sa kanyang Senator Marcoleta na naman yan kung kusang loob siyang mag-participate, pwede. Pero kung ayaw niya, hindi yan mapipilit nila because he is still a congressman. Okay? So, ang walang lusot dito ay si Zaldico kasi hindi na siya kongresista. Kaya nga, wrong move yung ginawa ni Zaldico. Bakit ka nag-resign bilang congressman? Ay, nako. Kasi sa tingin ko, itong si Martin Romualdez,
direkta na ito mag-face sa kanang charges, siguro doon na sa Supreme Court, no? O kung saan man siyang korte magpapaliwanag. Okay? Ngayon, kung itong si Zaldico ay pilit na magtago, okay, kasi pwedeng mangyari ito eh. Kung pilit talaga niyang magtago, no? Ang sabi raw ng DOJ, no? Siguro kaling na ito kay Rimulya, ay magagaya po siya ni Alice Guo. Doon sa na yung bansang Pilipinas talagang pinuntahan yung Indonesia para lang maibalik si Alice Guo dito sa Pilipinas. 'Di ba? Kung nagawa 'yan ng DOJ ni Alice Guo, dapat kaya nyo ring gawin ito kay Zaldico. Yan ang masasabi ko, at kami po ay Rimulya, a-appreciate yung taong bayan sa inyo if gagawin nyo yan. Okay? So, hopefully, no? Unti-unti na tayong makakita ng hustisya sa mga kawatan, no? Sa mga nagnakaw ng pera ng taong bayan. Hindi pa sila convicted, ha? Remember, hindi pa sila convicted. Ano pa lang sila, ha? They are yet to be investigated pa sila. Okay? So, suspect pa lang sila sa mga anomalya. Okay? So, they have the right, meron silang rights na dapat na gagalangin naman natin ng gobyerno ng bansang ito. Okay? So tingnan lang natin. So far, yun po ang update, yun po ang developments. Okay? Mag-comment, mag-react, at babasahin natin ang inyong mga komento at inyong mga argumento sa comment section. Usap-usap po tayo doon. Okay? Paki-like, paki-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan, ha. Marami po ang makaalam sa nangyayari ngayon sa ating lipunan. Okay? Sa mga first time lang nanood dito sa Donmar TV, if kayo po ay nakabisita lang, no? Accidentally na click ninyo at nagustuhan nyo, i-consider na i-subscribe kasi libre lang po ang subscription. Walang bayad po yan at updated pa kayo sa mga balita. Okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines.